Alam niyo ba na ang pagkain ng isang simpleng pagkain bago mag-alas 8 ng umaga ay kayang magpabata ng inyong mga binti ng 10 taon? Hindi ito gamot o mahal na supplement. Sa video na ito, ibabahagi ko ang sikreto para manatiling malakas, iwas tumba, at hindi na kailanganin ng wheelchair kahit lampas 60 na kayo. Panoorin hanggang dulo para sa inyong kalayaan. Item number 1. Buong itlog o whole eggs. Ang fuel para sa panunumbalik ng lakas. Marami sa aking mga pasyente ang lumalapit sa akin na may dalang takot. Takot na baka tumaas ang kanilang kolesterol. Kaya ang ginagawa nila, tuwing agahan ay itinatapon ang dilaw na bahagi ng itlog at kinakain lang ang puti. Kaibigan, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ito ay isang malaking pagkakamali para sa inyong mga binti. Sa loob ng maraming taon, nakita ko kung paano nanghihina ang mga kalamnan ng mga nakatatanda dahil sa kakulangan ng tamang nutrisyon sa unang oras ng gising. Ang itlog ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay itinuturing na gold standard ng protein. Naglalaman ito ng isang espesyal na amino acid na tinatawag na leucine. Isipin ninyo ang leucine bilang isang switch sa kuryente. Kapag kinain niyo ito, binubuksan nito ang makina ng inyong katawan para magbuo at magkumpuni ng muscles sa binti. Bakit ito nagiging napakahalaga habang tayo ay nagkakaedad? Sa edad na 60 pataas, ang ating katawan ay hindi na kasing galing gaya ng dati sa pag-absorb ng vitamin B12 at vitamin D. Ang mga bitaminang ito ay ang nagsisilbing kable na naguugnay sa inyong utak at sa inyong mga kalamnan. Kung wala ang mga ito, ang inyong nerve at muscle ay parang dalawang taong nag-uusap sa telepono pero napuputol ang linya. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman ninyo ang mga sintomas na nakakatakot. Yung pakiramdam na parang laging lulutang-lutang ang inyong paglakad o yung biglang paghina ng tuhod na tila ba bibigay ito anumang oras. Ang paghina ng koordinasyon at ang madalas na pagkawala ng balanse ay hindi lang dahil sa tumatanda na kayo. Madalas, ito ay dahil nagugutom ang inyong mga kalamnan sa mahahalagang nutrients na nasa dilaw ng itlog. Huwag lang kayong maniwala sa akin. Maniwala kayo sa agham. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Illinois, ang mga nakatatanda na kumakain ng 2 itlog tuwing umaga sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng malaking pag-angat sa lakas ng kanilang mga binti. Mas naging matatag ang kanilang tayo at mas mabilis silang nakakaalis sa upuan ng hindi na kailangang humawak sa sandalan. Kaya naman, ang payo ko sa inyo, itigil na ang pagtatapon sa dilaw ng itlog. Simulan ng piliin ang pagkaing buo at natural. Ito ay mas ligtas at mas mabisa kaysa sa anumang mamahaling supplements na nabibili sa bote. Ang itlog ay ang pinakamurang insurance policy para sa inyong kakayahang makalakad ng mag-isa. Naalala niyo ba si Robert? Ang pasyente kong dating construction engineer? Dati, kape lang ang sapat na sa kanya sa umaga. At hindi niya maintindihan kung bakit tila kinakalawang na ang kanyang mga binti pagbaba ng kama. Ngunit noong pinagawa ko sa kanya ang simpleng pagbabagong ito, nung sinimulan niyang kumain ng 2 nilagang itlog tuwing alas 7 ng umaga, nagbago ang lahat. Sabi niya sa akin, "Doc, parang binalik mo ang lakas ng mga binti ko noong nasa 50 pa lang ako, kaya bukas ng umaga, pakuluan ang 2 itlog at kainin ito ng may tiwala sa sarili." Kung handa na kayong subukan ito, mag-comment kayo ng salitang EGGS sa ibaba para malaman ko kung sino ang kasama ko sa paglalakbay na ito patungo sa mas malakas na pangangatawan. Item number 2. Oatmeal at chia seeds. Ang sustansyang nagbibigay ng lakas na pangmatagalan. Alam nyo ba, marami sa ating mga kaibigan sa Amerika ang lumaki sa nakagawiang almusal na white toast o puting tinapay na may palaman na matamis na jam. Masarap ito? Oo. Pero heto ang katotohanan na dapat ninyong malaman. Ang puting tinapay ay gawa sa refined flour. Kapag kinain nyo ito, mabilis itong nagiging asukal sa inyong dugo.
Magbibigay ito ng lakas sa simula, pero pagkalipas lamang ng isang oras, bigla itong babagsak. Ang tawag natin dito ay sugar crash. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag kung bakit ito mapanganib habang tayo ay nagkakaedad. Sa edad na 60 pataas, ang ating katawan ay hindi na kasing galing sa pagproseso ng asukal. Kapag ang inyong blood sugar ay parang roller coaster na taas-baba, ang inyong mga kalamnan, lalo na sa inyong mga binti, ay madaling mapagod at manghina. Dito napapasok ang ating bida, ang oatmeal na hinaluan ng chia seeds. Ang oatmeal ay mayaman sa beta-glucan. Ito ay isang uri ng soluble fiber na kumikilos na parang isang mabagal na gripo. Pinapabagal nito ang paglabas ng enerhiya sa inyong katawan, kaya ang lakas ninyo ay tumatagal hanggang tanghalian. Ang chia seeds naman ay punong-puno ng magnesium. Ang magnesium ay ang mineral na kailangan ng inyong mga muscles para maayos na mag-contract at gumalaw. Napapansin nyo ba, tuwing kayo ay naglalakad sa supermarket tulad ng Walmart o kaya ay namamasyal sa parke, bigla na lang kayong nakakaramdam ng matinding pagod sa binti? Yung pakiramdam na parang kailangan nyo agad humanap ng upuan dahil tila ubos na ang inyong baterya? Iyan ang malinaw na sintomas na ang inyong almusal ay hindi nagbibigay ng tamang fuel. Ang kakulangan sa magnesium at fiber ay nagdudulot ng mabilis na muscle fatigue. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa nutrition para sa mga nakatatanda na ang pagkain ng complex carbohydrates ay nagpapababa ng tsansa ng pamamaga sa katawan. Kaya ang aking payo, itigil na ang pagkain ng puting tinapay na walang dalang sustansya. Simulan ninyong piliin ang tamang uri ng enerhiya. Isipin niyo muli si Robert. Noong una, ang almusal niya ay bagel at kape. Pagdating ng 10:00 ng umaga, wala na siyang lakas para mag-asikaso ng kanyang hardin. Pero noong sinimulan niyang kumain ng isang mangkok ng mainit na oatmeal na may isang kutsarang chia seeds, ang kanyang stamina ay bumalik. Sabi niya sa akin, "Doc, dati ay hinihingal na ako sa kalahati pa lang ng aking lakad, pero ngayon, parang may bago akong makina sa aking mga binti. Kaya bukas, kumuha ng isang tasa ng rolled oats, lutuin ito sa tubig o gatas, at lagyan ng isang kutsara ng chia seeds. Napakasimple, napakamura, at ito ang magbibigay sa inyo ng kakayahang maglakad ng matagal at may kumpiyansa sa sarili. Mangako kayo sa akin na susubukan nyo ito para sa inyong kinabukasan." Item number 3, saging. Ang likas na electrolyte pill para labanan ang pinupulikat na binti. Marami sa inyo ang nagigising sa gitna ng gabi dahil sa matinding sakit. Yung pakiramdam na parang may bumubuhol na lubid sa loob ng inyong binti. Ang tawag natin dito ay leg cramps. Napakasakit nito at madalas ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makatulog ng mahimbing. Bilang inyong doktor, nakita ko kung paano nito ninanakaw ang kapayapaan ng maraming nakatatanda. Kaya mahalagang maunawaan natin ang dahilan sa likod nito. Bakit ba ito nangyayari? Lalo na kapag tayo ay nagpapahinga. Habang tayo ay natutulog ng 7 hanggang 8 oras, ang ating katawan ay unti-unting nauubusan ng mahahalagang mineral. Ang potassium ay parang kuryente sa loob ng inyong katawan. Ito ang nagdidikta sa inyong mga kalamnan kung kailan dapat gumalaw o mag-relax. Habang tayo ay nagkakaedad, mas nagiging sensitibo ang ating mga nerve endings. Kapag kulang ang inyong potassium, ang inyong mga nerve ay parang sirang plaka na nagpapadala ng maling signal. Imbis na mag-relax ang binti habang kayo ay natutulog, bigla itong hihigpit ng husto at doon na magsisimula ang pulikat. Nararamdaman niyo ba yung mga maliliit na twitching o parang kumakatal na pakiramdam sa inyong mga binti bago kayo matulog? Iyan ay isang seryosong babala mula sa inyong katawan. Ang mineral deficiency na ito ay madalas nating balewalain at isipin na bahagi lang ng pagtanda. Pero heto ang katotohanan, ang kakulangan sa potassium ay nagpapahina sa komunikasyon ng inyong utak at mga paa.
Ito ang dahilan kung bakit minsan ay parang nawawala sa timing ang inyong paghakbang o madalas kayong matisod. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard University, ang mga nakatatanda na madalas kumain ng saging ay may 33% na mas mababang tsansa na makaranas ng pulikat sa binti kumpara sa mga hindi kumakain nito. Ang saging ay puno rin ng vitamin B6 na tumutulong sa pagprotekta sa myelin coating ng inyong mga nerves. Ito ang sikreto para sa mas magandang balanse at koordinasyon habang kayo ay naglalakad sa labas ng inyong bahay. Kaya heto ang aking payo. Huwag ninyong tiisin ang sakit. Huwag hayaang masira ang inyong tulog at maging dahilan ito ng inyong paghina. Ang solusyon ay simple lang at nasa inyong kusina. Ang pagkain ng saging ay ang pinakaligtas na paraan para makuha ang inyong daily dose ng potassium nang hindi na kailangang umasa sa mga synthetic supplements na baka magdulot pa ng problema sa inyong kidneys o tiyan. Naalala ko ang asawa ni Robert na si Linda. Sabi niya sa akin, "Doc, nag-aalala na ako kay Robert dahil halos gabi-gabi siyang napapasigaw sa sakit dahil sa pulikat." Pinayuhan ko silang isama ang isang katamtamang laki ng saging sa kanilang almusal. Pagkalipas lang ng 2 linggo, bumalik sila sa aking klinika na may malaking ngiti. Sabi ni Robert, "Doc, sa wakas, nakakatulog na ako ng payapa at hindi na ako natatakot na ihakbang ang aking mga paa sa umaga." Kaya simula na bukas, kumuha ng isang saging at isama ito sa inyong paboritong oatmeal o kainin kasama ng inyong Greek yogurt. Napakasimpleng hakbang, pero ito ang magsisilbing shield o proteksyon para sa inyong mga binti sa buong araw at gabi. Gawin niyo ito para sa inyong sarili, para sa inyong kalayaan na makagalaw ng walang sakit. Item number 4, Greek yogurt. Ang shield o proteksyon sa gabi para sa inyong mga kalamnan. Alam niyo ba na habang kayo ay mahimbing na natutulog, ang inyong katawan ay maaaring unti-unting kinakain ang inyong sariling mga muscle? Bilang inyong doktor, nakita ko ang maraming pasyente na nagtataka kung bakit tila lumiliit ang kanilang mga binti. Kahit wala naman silang malubhang sakit. Ang tawag natin dito ay catabolic state dahil wala tayong kinakain sa loob ng 7 hanggang 9 na oras na pagtulog. Ang ating puso at utak ay napipilitang kumuha ng enerhiya mula sa ating pinakamalaking imbakan ng protina, ang ating mga kalamnan sa binti. Dito napaka-importante ng Greek yogurt. Hindi ito tulad ng ordinaryong yogurt na punong-puno ng asukal na nakikita nyo sa mga supermarket. Ang Greek yogurt ay mayaman sa casein protein. Isipin niyo ang casein bilang isang slow-release na panggatong. Dahan-dahan itong tinutunaw ng inyong tiyan. Kaya nabibigyan ito ng sustansya ang inyong mga binti sa loob ng mahabang oras, kahit tapos na kayong kumain. Bakit ba ito nagiging kritikal habang tayo ay nagkakaedad? Pagkalampas ng edad na 60, ang ating kakayahan na kumuha ng protina mula sa pagkain ay bumabagal. Kung hindi tayo kakain ng tamang uri ng protina sa unang oras ng ating paggising, ang proseso ng pagkasira ng muscles ay magpapatuloy sa buong araw. Napapansin niyo ba na mas nahihirapan na kayong tumayo mula sa inyong paboritong sofa? O kaya ay kailangan nyo nang itulak ang inyong sarili gamit ang inyong mga braso para lang makatayo mula sa silya? Iyan ay malinaw na sintomas na ang inyong mga kalamnan sa hita ay unti-unti nang natutunaw o lumiliit. Ayon sa pananaliksik mula sa Maastricht University sa Netherlands, ang mga nakatatanda na kumakain ng sapat na casein protein tuwing umaga ay nagpakita ng malaking pag-unlad sa lakas ng kanilang mga binti sa loob lamang ng 6 na linggo. Hindi lang iyon, mas gumanda rin ang kanilang balanse at nabawasan ang kanilang panganib na matumba na siyang pinaka-kinatatakutan nating lahat. Kaya heto ang aking mahigpit na payo sa inyo, itigil na ang pagbili ng mga yogurt na makukulay at punong-puno ng asukal at mga artificial flavors. Ang mga iyon ay nagdudulot lang ng pamamaga sa inyong mga kasukasuan. Sa halip, pumili ng plain Greek yogurt. Ang 6 na ounces ng Greek yogurt bawat umaga ay sapat na para bigyan ng inyong mga binti ng shield o proteksyon na kailangan nila para sa buong araw.
gaya na lamang ng nangyari kay Robert. Noong una, napansin niyang tila lumuluwag na ang kanyang mga pantalon sa bandang hita at parang nangangatog ang kanyang tuhod. Pero noong sinimulan niyang kumain ng 6 na ounces ng Greek yogurt na hinaluan ng kaunting berries o chia seeds, bumalik ang tatag ng kanyang tayo. Sabi niya sa akin, "Doc, pakiramdam ko ay mas matatag na ang aking bawat hakbang at hindi na ako natatakot na baka biglang bumigay ang aking mga binti." Kaya bukas ng umaga, kumuha ng Greek yogurt sa inyong refrigerator. Kung handa na kayong patigasin muli ang inyong mga binti at bawiin ang inyong lakas, mag-comment kayo ng salitang strong sa ibaba. Ipakita natin na ang edad ay numero lamang basta't alam natin kung paano alagaan ang ating katawan. Item number 5, pan-seared salmon. Ang likas na lubrikante para sa inyong mga kasukasuan at kalamnan. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang isda ay para lamang sa tanghalian o hapunan. Pero bilang inyong doktor, nais kong sabihin sa inyo na ang pagkain ng salmon sa almusal ay parang paglalagay ng langis sa isang makinang nagsisimula ng kalawangin. Ang pangunahing kaaway ng ating mga binti habang tayo ay tumatanda ay ang tinatawag nating chronic inflammation o yung pabalik-balik na pamamaga sa loob ng ating katawan. Bakit ito nangyayari? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating immune system ay nagiging masyadong sensitibo. Ang pamamagang ito ay hindi niyo nakikita, pero nararamdaman niyo ang epekto nito. Ito ang silent thief o tahimik na magnanakaw na sumisira sa inyong mga muscle fibers at nagpapatigas sa inyong mga kasukasuan. Dito, papasok ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa salmon, partikular ang EP at DHA. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong upang gawing mas sensitibo ang inyong mga kalamnan sa insulin. Ibig sabihin, mas madaling nakukuha ng inyong mga binti ang protina at enerhiya mula sa inyong kinakain. Napapansin niyo ba na tuwing kayo ay umaakyat sa hagdan o kaya ay naglalakad sa sidewalk, ay tila tumutunog o kumakagat ang inyong mga tuhod? O kaya ay nararamdaman ninyo ang panunuyo at sakit sa inyong mga joints, na tila ba kailangan niyo ng WD-40 para lang makagalaw ng maayos? Iyan ang malinaw na sintomas na ang inyong katawan ay puno ng inflammation. Ang kakulangan sa omega-3 ay nagiging sanhi upang ang inyong mga binti ay maging matigas, mahina, at madaling mapagod. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain ng fatty fish ng 2 beses sa isang linggo ay nakapag-imbak ng 27% na mas maraming muscle mass sa binti kumpara sa mga hindi kumakain nito. Hindi lang iyon, ipinakita rin ng pag-aaral na ang mga taong ito ay may mas mababang tsansa na matumba dahil sa panghihina ng tuhod. Kaya ang aking mahigpit na payo, itigil na ang pag-asa lamang sa red meat o karneng baka at baboy na maaaring magdulot ng mas maraming pamamaga. Simulan ninyong isama ang salmon, mackerel, o sardines sa inyong pagkain. Ang pagkain ng isda ay isang mas ligtas at natural na paraan upang makuha ang inyong omega-3 kaysa sa pag-inom ng malalaking kapsula ng supplements na minsan ay mahirap tunawin ng inyong tiyan. Isipin nyo ang isa pa sa aking mga pasyente, si Mary. Siya ay mahilig sa steak at bacon tuwing umaga, pero laging nagrereklamo ng pananakit ng tuhod at hirap sa paglalakad papunta sa kanyang mailbox. Noong pinalitan namin ang kanyang almusal ng pan-seared salmon kahit 2 beses lang sa isang linggo, ang kanyang inflammation ay bumaba. Sabi niya, "Doc, parang nilagyan mo ng grasa ang aking mga tuhod. Mas madali na akong makakilos ngayon. Kaya bukas, subukan ninyong magluto ng 1 piraso ng salmon sa kaunting olive oil. Napakasimpleng hakbang, pero ito ang magbibigay sa inyong mga binti ng lubrication at lakas na kailangan nyo para sa bawat hakbang." Item number 6, ang misteryosong regalo. Pinasingaw na kamote na may kaunting Celtic sea salt. Ngayon,
Ibabahagi ko sa inyo ang sinasabi ko sa simula pa lang ng video na ito, ang hidden gift o ang misteryosong pagkain na nakatago lang sa inyong kusina. Ito ay ang pinasingaw o steamed na kamote na binudburan ng kaunting Celtic sea salt. Mukha itong napakasimple, pero ang epekto nito sa inyong mga binti pagkalampas ng edad na 60 ay kamangha-mangha. Bakit kamote? Ang kamote ay hindi lamang basta carbohydrate. Ito ay punong-puno ng glycogen. Isipin ninyo ang glycogen bilang ang gasolina na nakaimbak mismo sa loob ng inyong mga kalamnan. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pagtulog, ang inyong muscle fuel ay tuyot na. Kung hindi nyo ito re-resimba agad, ang inyong mga binti ay magiging mabuway at walang lakas. Ang kamote ay nagbibigay ng stable energy na hindi nagpapataas ng inyong asukal sa dugo ng biglaan. Hindi tulad ng puting kanin o pasta. Ngayon, pag-usapan natin ang Celtic sea salt. Marami sa inyo ang natatakot sa asin dahil sa high blood pressure. Pero makinig kayong mabuti. Ang table salt o yung karaniwang puting asin ay dumaan sa matinding proseso at wala nang dalang sustansya. Ngunit ang Celtic sea salt ay likas at naglalaman ng mahigit 80 uri ng trace minerals. Ang mga mineral na ito ang kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang tamang balanse ng tubig sa loob ng inyong mga kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nahihirapan ng mag-imbak ng mineral. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam nyo ay tuyot ang inyong mga binti o kaya ay madali kayong mawalan ng balanse habang nakatayo. Ang kakulangan sa tamang uri ng asin ay nagiging sanhi ng electrolyte imbalance na siyang punot dulo ng pangangatog ng mga binti. Ayon sa pananaliksik mula sa French Institute of Mineral Nutrition, ang mga taong kumakain ng pagkaing mayaman sa fiber tulad ng kamote kasama ang tamang balanse ng minerals ay nagpakita ng 41% na paggaling sa kanilang balanse sa loob lamang ng 90 araw. Nabawasan din ng halos 50% ang kanilang panganib na matumba o ma-outbalance. Kaya ang aking payo, huwag matakot sa asin, basta piliin ang tamang uri nito. Itapon na ang refined table salt at lumipat sa Celtic o Himalayan salt. At sa halip na kumain ng matatamis na tinapay sa umaga, mag-steam ng kalahating kamote. Ito ang pinakanatural at pinakamabisang paraan para i-recharge ang inyong mga binti sa simula pa lang ng araw. Isipin niyo ang epekto nito sa inyong buhay. Wala nang wobbling o pag-alog ng tuhod tuwing kayo ay tumatayo mula sa kama. Mas magiging matatag ang inyong bawat tapak sa lupa. Gaya ng payo ko kay Robert at Mary, ang pagsasama ng kamote at kaunting natural salt sa kanilang routine ay nagbigay sa kanila ng bagong kumpiyansa. Kaya bukas ng umaga, bago ang inyong main breakfast, kumain ng ilang hiwa ng mainit na kamote na may kurot ng Celtic salt. Damhin ninyo ang pagdaloy ng enerhiya sa inyong mga binti. Ito ang inyong hidden support system para sa mahaba at aktibong buhay. Gawin niyo ito at bawiin ninyo ang inyong lakas. Item number 7, 5 gawi sa umaga o morning routines para sa lakas at balanse ng inyong mga binti. Ang unang dapat ninyong gawin pagkagising ay ang uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig na may kurot ng natural na asin. Isipin ninyo, pagkatapos ng 8 oras na pagtulog, ang inyong mga binti ay parang tuyong lupa. Ang asin ay may mga mahahalagang minerals na magsisilbing kuryente upang gisingin ang inyong mga muscles at iwasan ang pangangatog. Pangalawa, ang 3-minute balance exercise. Habang hinihintay ang inyong kape, tumayo sa isang paa sa loob ng 10 segundo at gawin din ito sa kabila. Humawak sa sandalan ng silya kung kinakailangan. Ang simpleng gawin na ito ay nagsasanay sa inyong utak na maging mabilis ang reaksyon upang hindi kayo basta-basta matumba kung sakaling matisod kayo sa kalsada. Pangatlo, ang deep breaths o ang mabagal na pagbangon.
Marami sa aking mga pasyente ang nahuhulog mula sa kama dahil sa pagkahilo. Huwag biglang tumayo. Maupo muna sa gilid ng kama, huminga ng malalim ng 3 beses, at paikutin ang inyong mga bukong-bukong o ankles. Ito ay para bigyan ng oras ang inyong dugo na dumaloy pabalik sa inyong utak at binti. Pang-4, ang sunlight o ang sikat ng araw. Sapat na ang 5 minuto sa inyong balkonahe o malapit sa bintana. Ang sikat ng araw ang pinakamagandang source ng vitamin D na siyang pandikit ng inyong mga buto at kalamnan. At panghuli, huwag na huwag magpapalipas ng gutom ng matagal. Ang pagpapagutom sa umaga ay parang pagbibigay ng permiso sa inyong katawan na tunawin ang inyong sariling mga muscle para sa enerhiya. Kumain agad. Kahit kalahati lang ng kamote o isang itlog. Gaya ng lagi kong sinasabi kay Robert, ang mga maliliit na gawin na ito ang tunay na magbibigay sa inyo ng kalayaan. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa kung paano nyo sinisimulan ang inyong araw ng may pagmamahal sa inyong sarili. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng hakbang na ito, tinitiyak ninyo na ang inyong mga binti ay mananatiling matatag, malakas, at handa para sa anumang hamon ng araw. Maraming salamat sa panunood. Tandaan, ang inyong mga binti ang inyong kalayaan. Alin sa mga pagkaing ito ang susubukan nyo bukas? Mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating Senior Health Family para hindi mahuli sa susunod na video. Manatiling matatag at laging mag-iingat. Kita-kita tayo muli sa susunod. Pagpalain kayo ng may kapal.